Rob Pelinka may bagong paboritong rookie sa Lakers. Wizards gumawa ng hakbang matapos ang opisyal na pagretiro ni John Wall. At Curry may nakitang bagong high IQ dominant player sa Warriors na magdadala sa kanila sa tagumpay next season. Ang pangunahing prioridad ng Los Angeles Lakers ngayong off-season ay ang pagpirma kay Luka Doncic sa isang extension. Matapos nilang masigurado na mangyayari iyon, nagtuon sila ng pansin sa pagpapabuti ng depensa ng koponan. Labis silang winasak sa depensa noong nakaharap nila ang Timberwolves sa unang round ng playoffs, lalo na sa perimeter. Pakiramdam nila ay natugunan nila ang pangangailangang iyon kahit paano sa pamamagitan ng draft. Isang draft pick lang ang hawak ng General Manager at President of Basketball Operations na si Rob Pelinka sa year 2025 NBA Draft. Pero ginamit niya iyon para sa isang manlalarong itinuring nilang may first round talent. Iniisip ni Rob Pelinka na maaaring maging mahusay na defensive player para sa Lakers si Adu Chero. Pinili ni Pelinka si Adu Chero bilang 36 na overall pick. Naniniwala si Pelinka na may all defensive potential siya at inihalin tulad pa ito sa star forward ng Knicks na si OG Anunoby. Magandang pangalan yan. Syempre si OG ay isang kahangahangang manlalaro na marami nang nagawa sa liga. Ayokong maglagay ng pressure sa sinuman na maging ibang tao, pero tiyak na iyon ang archetype. Mayroon siyang 6'7" na katawan, napaka-explosive niya. Sa tingin ko ay nagde-develop pa siya bilang shooter, isa rin siyang lob catcher. Sa kabilang panig ng court, magiging elite defender siya. Nasa kanya lahat ng tools. Tiyak na makikinabang ang Lakers sa pagkakaroon ng manlalaro tulad niya upang makatulong sa depensa. May pangangailangan sila sa perimeter para pigilan ang mga drivers. Lubusang winasak sila ni Anthony Edwards sa ganoong paraan sa playoffs. Gustong-gusto ni head coach JJ Redick ang maaaring iambag ni Tiro sa Lakers, lalo na kapag mas komportable na siya sa sistema. Ibinahagi rin iyon ni Pelinka. Si JJ Redick at ako mismo ang nag-host sa kanya sa building namin ilang linggo na ang nakalipas dinala namin siya sa lunch at tunay na nakilala ang kanyang karakter. Napakahalagang bahagi iyon ng equation at isa siyang mahusay na binata na gutom matuto, mag-improve at lumago. At pakiramdam namin ay mayroon kaming mahusay na player development staff dito. Super excited kami tungkol sa lahat ng iyon. Mahaba pa ang lalakbayin ni Chero bago siya makakuha ng regular na rotation spot. Marami pa siyang kakumpetensya sa unahan niya, kaya kailangan talaga niyang ipakita ang kanyang defensive prowess para makakuha ng regular na minuto. Ano sa tingin nyo sa batang ito, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, opisyal nang inihayag ni John Wall ang kanyang pagre-retiro mula sa NBA noong Miyerkules ng umaga matapos magbahagi ng taos-pusong post sa Instagram. Kahit na hindi na siya kabilang sa roster ng Washington Wizards mula pa noong 2018-19 season, nakakuha naman ang organisasyon ng isa pang dating Kentucky basketball star sa parehong araw na nagretiro si Wall. Ayon sa mga ulat, pipirmahan ng Wizards ang dating Kentucky forward na si Skal Labissiere ayon kay NBA insider Chris Haynes. Si Labissiere na 29 na taong gulang ay magkakaroon ng pagkakataong makipagkompetensya para sa isang roster spot ngayong off-season. Malamang ay lalaban siya para sa isang backup role bilang posibleng power forward. Ang free agent forward na si Skal Labissiere ay nakipagkasundo na sa Washington Wizards. Ayon sa kanyang ahente na si Daniel Hazan ng Hazan Sports Management kay Chris Haynes, nasa NBA si Labissiere mula 2016 until 2020. Naglaro para sa Sacramento Kings at Portland Trail Blazers sa panahong iyon. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng 3 taong pahinga mula sa liga bago bumalik sa Kings noong nakaraang season. Gayunpaman, 4 na laro lamang ang kanyang nalaro para sa Kings noong nakaraang taon. Ngayon, nasa Washington siya at may bagong pagkakataon. Ang Wizards ay may napakabatang roster, kaya't may tsansa na piliin ng front office at coaching staff na panatilihin siya para sa kampanya sa susunod na season dahil may dala siyang kaunting karanasan. Sa pinakamaliit, maaari siyang magsilbing mentor para sa ilang kabataang manlalaro habang patuloy na nakatuon ang koponan sa muling pagbubuo. O kaya na may maaari niyang bigyan ng kompetisyon ang mga mas batang manlalaro ngayong off-season bilang paghahanda para sa darating na season. Para naman kay John Wall, tinatapos niya ang kanyang karera na may 11 taon ng karanasan.
Ginugol niya ang karamihan nito kasama ang Wizards bago maglaro ng isang season sa Houston Rockets at isang season sa Los Angeles Clippers. Solid ang career numbers ni Wall. Nagtala ng 18.7 points, 4.2 rebounds at 8.9 assists per game while shooting 43% field goal percentage at 32.2% from the 3-point line. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagre-retiro ni John Wall? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ang nananatiling nag-iisang koponan sa NBA na wala pang pinal na roster para sa susunod na season. Naantala ang kanilang mga off-season moves dahil sa komplikadong sitwasyon ng kontrata ni Jonathan Kuminga. Nananatiling nakabinbin ang pagpirma sa mga manlalaro tulad ni Al Horford, Gary Payton II at DeAnthony Melton. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, naniniwala si Stephen Curry na may malaking bentahe pa rin ng Warriors sa pagsisimula ng bagong kampanya. Ang buong season kasama ang mataas ang IQ na si Jimmy Butler ay nagdudulot ng optimismo para sa championship core ng Warriors. Inaasahan ni Curry ang malalaking benepisyo mula sa unang kumpletong season ni Butler sa Golden State. Sumali ang superstar sa Warriors kalagitnaan ng season sa pamamagitan ng trade, ngunit ngayon ay magkakaroon siya ng tamang oras upang tuluyang maisama sa sistema. Isa itong malaking bentahe. Hindi naman ibig sabihin ay garantisado ang resulta, pero sa tingin ko makakatulong ito para mas mapino namin kung ano ang pinakamahusay na bersyon ng aming sarili, kung ano ang tungkulin ng bawat isa at magdala ng tamang expectations, paliwanag ni Curry. Pinuri ng 2-time MVP ang talino sa laro at leadership qualities ni Jimmy Butler. Si Jimmy ay isang mataas ang IQ at dominanteng manlalaro. Si Draymond, alam kong marami pa siyang maibibigay, ako rin, kaya't pagsasamantalahan namin ito. Maghahanda kami. Magkakaintindihan kami sa iisang direksyon. Kita na ang epekto ni Butler kahit bumaba ang scoring numbers, ibinabasura ang issue sa edad matagumpay na naitaas ni Butler ang laro ng Warriors sa kanyang partial season, nabawasan ng pressure kay Curry habang nagdadala ng agresyon sa paint. Ang kanyang 18 puntos kada laro ay pinakamababa sa kanyang career, pero nag-ambag siya ng 5.9 assists at 1.7 steals na nagpapakita ng kanyang versatility. Umabot ang Warriors sa Western Conference Semifinals noong nakaraang season bago masabing nabigo dahil sa injury ni Curry. Sa mas magandang kalusugan at kumpletong integrasyon, mas mataas ngayon ang expectations. Ibinasura ni Curry ang mga alalahanin tungkol sa edad ng veteran core ng Warriors na binubuo niya ni Butler at ni Draymond Green na pawang nasa edad 30. Kasabay ng edad ay ang karunungan. Handa kami para sa isa pang run, sabi ni Curry. Ipinapahayag ang kumpiyansa sa championship potential ng koponan kasama ang kanilang matatag na nucleus ng veterano. Anong masasabi nyo sa nakikita ni Curry kay Butler, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.